manahimik at tayo po ay magsisimula sa ating pong gawain. Akin po inaanyayahan ng tignan natin ang bilang chapter 5 verse 6 to 7 at may binabanggit po rito. Ganito po ang pagkakasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, sino mang magtaksil kay Yahweh at makagawa ng masama sa kanyang kapwa ay dapat umamin sa kanyang kasalanan kanyang nagawa. Pagbabayaran niya ito ng buo maliban pa na sa dagdag na kay ikalimang bahagi nito ibibigay niya sa ginawa niya ng masama o sa pinakamalapit na kamag-anak nito. So, bahagi po ng Biblia na nagsasabi kung tayo ay nakagawa ng kasamaan o kasalanan, di lamang sa ating kapwa, ating pong aminin at ihingi ng kapatawaran. So, binibigyan ko po kayo ng kalahating minuto na magpahayag ng mga kasalanan natin sa Panginoon at humingi ng kapatawaran at tayo po ay magsisimula na makapanambaan sa Kanya. Sapagkat sa pamagitan ng prayer of confession, ating pong binabahagi sa Kanya ang ating pong mga kasalanan at ang kasalanan ito'y Kanya pong patatawarin at meron na tayong pagkakataon magpuri at sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Atin pong buksan din ang awit, chapter 33, verse 1 to 5, ilang paunang bahagi ng ating pananambahan. At ganito po ang sinasabi, lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan, tugtugin. Ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasalyo ng tugtog ng alpang marilag. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Ang nais niya ay katwiran at katarungan, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong araw na ito, O Diyos, ng aming pong pananambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan na magkakasamang magkakapatiran. Salamat po sa biyaya at pagpapalang pinagkaloob mo po sa amin sa bawat araw ng nakaraang linggo. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon. Kami po'y narito, sama-samang mananambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin ko, Diyos, sa iyo, na ang bawat isa sa amin ay yung nga pong kalingain sa pamagitan ng iyong pag-ibig. Gayon din naman, napatawad mo na ang aming pong mga pagkakasala. Kung kaya't may karapatan na po kami na manambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan, na may kagalakan at kasiglahan sa aming pong mga puso. Dalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ng aking pong mga kapatid na sa ngayon naghahanda upang pumarito sa iglesyang ito, Diyos, upang makasama namin sa aming pananambahan, naway yung nga pong ingatan at gabayan sa kanila pong paglalakbay. Dalangin ko rin sa iyo, Panginoon,
aming pong tagapaghatid ng iyo pong mabuting balita, iyo nga pong pagkalooban na natatanging karunungan nagmumula sa iyo upang sa kanya pong pagpapahayag ng iyo pong mga salita, Panginoon, lalo na ang kaligtasan, ay may pahayag niya ito na may kaayusan at kagandahan, Panginoon. At maging ang bata, Panginoon, ay mauunawaan ito at naway kumintal sa kanilang puso't kaisipan, lalo na ang mga bagong mananampalataya, Panginoon, ang kanilang buhay, kung kanilang ilalagak sa Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay, sila po ay merong buhay na walang hanggan. Salamat po ng maraming at patuloy na akin pong dinadalangin na sa aming pong paninimula ng pag-aawitan, Panginoon, lalo na ang mangunguna sa pag-aawitang ito, Diyos, pagkalooban mo rin siya na natatanging kaalaman, Panginoon, sa pagpapaawit upang mapasigla ang aking pong mga kapatid at magkaroon ng kasiyahan na gamitin ang kanilang diwa at isipan, Panginoon, na mauukol lamang sa iyo pong kapurihan, Panginoon. Salamat po ng marami at patuloy na kami po'y nagnanais na ikaw ang maitaas namin sa aming pong kalagitnaan sa oras na ito, sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naanyayaan ko po ang mga tagapagpawit na pangunahan tayo sa pag-aawitang ito. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. So, nakapagkamayan na po ba lahat kanina? So, I see familiar and new faces po, no? Talagang yung umaga ngayon, hindi mo malaman din kung uulan ba or hindi, no? Pero I hope ang bawat isa po ay na-bless sa nagdaang linggo. Katulad din po, at patunang pasasalamat, katulad ni Haring David sa awit 145, verses 1 to 3. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Sa aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Ang ganda nung sinabi po ni Haring David doon, no? Hindi ako titigil magpasalamat magpakailanman. Kahit doon sa dulo, sinabi niya, hindi ko maunawaan yung kadakilaan mo. I hope ganun din tayo, no? Ganun din yung goal natin, no? Na kahit ano man, yung mga pinagdadaanan natin, o baka naman this past weeks, may mga pinagdaanan tayong mga problema sa school, first day of school na po, no? Sa trabaho, sa bahay, sa mga kapitbahay, sa pamilya. Hindi tayo tumigil magpasalamat. Kasi nga kahit hindi natin siya maarok, hindi natin maarok kung ano yung mga plano niya sa atin, ano man yung mga gusto niyang gawin sa buhay natin, pero yun yung testimony natin na araw-araw tayong magpapasalamat. Kaya naman, sabayan niyo kaming umawit ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y
Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay sisang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo ay sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo ay sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo ay sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen, amen. I hope everyone in here, napaabot natin yung pasasalamat natin and pakita natin sa Panginoon no, kung gaano tayo kasaya na nandito. Patuloy tayong umawit sa ating Panginoon.
Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon. Let's go, church. Ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Yes. Amen. No? Anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, di ba? Araw-araw tayo magpapasalamat sa Panginoon. At yun yung ating life testimony. Katulad ng sinabi sa mga taga-Efeso 2 verse 8, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo. Nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob nito ng Diyos at hindi galing sa inyo. The time na tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, yun yung greatest gift na binigay sa atin, the precious blood of Christ. Kaya kung may mga magtatanong man sa atin, katrabaho, kaklase, kapitbahay, kapamilya, kamag-anak na, bakit di ka nagalit? May ginawa sa yung ganito. Ba't di ka sumagot? Bakit nakakangiti ka pa rin kahit ang dami mo ng problema? Yun yung ating tinanggap. Dahil lang sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo nandito. And I hope this song talagang tumimo sa ating puso't isipan na it's only by the grace of God why we are here. It's only by His grace. Patuloy tayong umawit. Habang hindi karapat-dapat, magkukulan ng haba
nagpapasalamat sa buhay na binigay niyo sa amin, sa chance na makapagpuri kami ngayong araw na ito. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord, salamat sa sukdulang biyaya mo na hindi naman natin deserve, pero binigay mo. Katulad ng sinabi ni Prophet Isaiah, ano ang tao para mahalin mo? Diba? And I hope this last song, ito yung ultimate goal ng bawat isa sa atin, no? Habang nandito tayo sa mundong ito. That is our ultimate mission, maging banal na tahanan tayo, no? And sabi ko nga kanina, this is our life testimony. Kung paano tayo binago ng Panginoon. Kung titignan natin yung mga dating tayo, yung iba sa atin may dati pang nickname na hindi na natin ginagamit ngayon kasi sabi natin binago na tayo ng Panginoon. And I hope this song will be our personal prayer, no? Na gawin tayong banal na tahanan araw-araw. Yun kasi yung challenge, no? Sa atin, araw-araw. Sabay-sabay natin itong awitin. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paginapatin mo, ikaw
Diyos lahat ng papuri. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating praise team. Talagang napakaganda ng ating mga awitan, no? Papuri sa Diyos. Palakpakan din natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Okay. Hinihiling ko po na tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Santiago, Kabanata 5, talatang 15 hanggang 16. O James chapter 5, verse 15 to 16. Ito po ang sinasaad. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalaksin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Verse 16, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. O amang banal, manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po'y nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makadudulog sa iyo at humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga kasalanan namin at pagkukulang po namin sa inyo at sa aming kapwa. Maraming salamat po sa inyong pagpatawad. Salamat din, Panginoon, sa provision na aming mga kailangan sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa pagpapala at patuloy mong pagbibigay ng bawat. Maraming salamat po. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo at inilalapit po namin. Tulungan mo po ang mga miyembro ng iglesyang ito, ang Lord's Epistle Baptist Church. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay patuloy na makapagbasa, mag-aral ng iyong salita at tulungan mo po kami, especially, Panginoon, na kami po ay makapagbahagi ng magandang balita sa aming kapwa. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Gamitin mo po kaming instrumento para po maihatid ang kaligtasan sa lahat ng tao na iyong pinili, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ganon din, Lord, pinapasalamat din po namin sa iyo. At humihingi po kami ng tulong. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na nangangailangan ng tulong, Panginoon. Ikaw po ang tumulong sa kanila, Panginoon. Huwag mo po silang pababayaan. Dalahin ko, Panginoon, bigyan mo po sila ng wisdom na karunungan nagmumula sa iyo. Dalahin ko, Panginoon, ang aming kapatid, si Sister Tricia Petarge, Panginoon, sa kanyang tomorrow's interview, Panginoon, sa school, Panginoon. Dalahin ko na ikaw po ang magbigay ng wisdom sa kanya, ng kalakasang pisikal, kalakasang espiritual. At tulungan mo po siya na maging maayos po ang interview niya sa eskwelahan na kanyang papasukan, Panginoon, at tawa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Panginoon, siya po ay matanggap sa eskwelahan na ito. Ganon din ang aming kapatid, Panginoon, si Brother Angelo Embing, Panginoon. Ganon din, Lord, siya po ay katatapos lang, Panginoon, ang exam. At salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong pagpapala sa kanya at nakapasa po siya. Dalangin po namin, Panginoon, sa kanyang final interview. Ikaw, Panginoon, ang magbigay rin sa kanya ng wisdom, ng karunungan nagmumula sa iyo. Bigyan mo po siya ng kalakasang pisikal at espiritual at nawa maipasa po ang final interview na ito ng sa gayon, Panginoon. Ang aming kapatid, Panginoon, ay magkaroon na ng trabaho, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng proteksyon. Mag-iingat sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. Sa oras na ito, nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang mga gawain ng iglesyang ito. Patuloy mo po kaming tulungan
Nawa marami pa pong mga kapatid ang mag-volunteer sa mga outreach ministries, Panginoon, sa Southville 3A, sa GSIS, at ganoon din, Panginoon, sa aming mission point sa Mahadain. Dalahin ko, Panginoon, ikaw po ang tutulong sa amin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng wisdom, karunungan nagbumula sa iyo upang patuloy na maipalaganap ang iyong salita, patuloy na maihayag ang kaharian mo sa mga lugar na iyon, Panginoon, kung saan mo kami dadalhin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, nilalapit din po namin sa inyo ang graduation ceremony mamaya sa Mahadain, sa Vacation Bible School ng mga kabataan, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ikaw po ang maparangalan, ikaw ang maitaas, at nawa maging maayos po ang selebrasyon na ito. At tulungan mo po kami, Panginoon, nawa maging maayos din ang panahon, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ikaw po ang tumulong sa mga volunteers. Tumulong po na maging maayos, matagumpay ang celebration na ito ng Vacation Bible School. Especially, Panginoon, nawa, Panginoon, maraming mga magulang ang umaten, mga magulang na mga bata na sa Vacation Bible School. Nawa, maraming mga magulang ang mabahagi na ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na bawat volunteers, Panginoon, ay makausap po namin ng mga magulang ng mga batang ito, nang sa gayon, Panginoon, maihatid ang magandang balita sa kanila. At sila rin po, Panginoon, ay tumanggap sa iyo, sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ganon din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang kaguluhan na nangyayari doon sa Middle East, Panginoon, partikular sa Israel, between Israel and Iran, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoon, ito po ang Panginoon, nawa maging ayos na po ang kaguluhan na ito, nawa maging mapayapa, Panginoon, mawala na ang kaguluhan na ito. Ngunit kung ano ang iyong kalooban, ay siya pong mangyari. Ito ay kahilingan lang po namin. Ganon din nilalapit po namin sa inyo at hinihingi namin ng proteksyon ang mga kapatid po namin na nandoon sa Middle East. Dalayan ko, Panginoon, ikaw po ang tumulong sa kanila. Ingatan mo po sila, bigyan mo po sila ng proteksyon at hindi po sila madamay sa kaguluhan na ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na magbibigay sa kanila ng oras para po sa pagdarasal, para po sa paglapit nila sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po. Kung ano ang iyong kalooban ay siya pong mangyari. Maraming salamat po. At sa oras na ito, nilalapit po namin sa inyo ang aming panambahan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapag-focus lamang kami sa iyo at sa iyong salita lamang. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na maunawaan po namin ang mahayag sa aming kalagitnaan at tulungan mo po kami na maging, ang response po namin ay maging positive sa mga mahayag sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat po. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan, Panginoon. At bagkus, Panginoon, itinutuwid mo ang aming mga maling nagagawa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo. Nawa sa umagang ito, ikaw po ang aming maparangalan. Ikaw, Panginoon, ang aming maitaas sa aming kalagitnaan. At ikaw, Panginoon, ang mabigyan namin ng kapurihan. At maraming salamat po. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Napakaganda ng awitan kanina, no? Habang inaawit natin yung banal mong tahanan. Naalala ko, yung atin pong tinatalakay last week at sa mga daraan pang mga week, mga kapatid, ito po ay mayroong kumbaga may may relasyon, May relasyon sa ating pinag-aaralan. Kasi ang gusto ng Panginoon talaga, yung maging banal tayong tahanan ng Diyos. At talaga namang tayo ay banal na tahanan ng Diyos dahil nasa sa atin ang banal na Espiritu. Noong mga nakaraang linggo ay marami tayong tinalakay patungkol sa laman at Espiritu. Nakita natin na ang laman at ang Espiritu ay magkasalungat talaga, magkalaban sila sa isa't isa. Kaya agad nating tinanong ang bawat isa, sino yung susundin natin? Ang laman ba o ang Espiritu? Sa ating mga napag-aralan, alam na ba natin kung sino ang ating susundin? Ang Espiritu, ang laman. Kayo lang po ang makakasagot niyan sa inyong mga sarili, ganon din sa akin. Kung sino ang ating susundin.
Last Sunday ay tinalakay natin ang tungkol sa mga gawa ng laman. At ito ang tungkol sa sins of moral impurity o kasalanan ng moral na karumihan. Katulad ng binabanggit natin, kailangan nating maunawaan ng maayos ang mga bagay na ito. Ito ay upang maisaayos natin ang ating buhay tungo sa ating pagtatagumpay. Dahil ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sumunod sa kanyang kalooban. Upang tayo ay magtagumpay para magawa natin yung keep pressing toward our goal. Kailangan nating sumunod sa utos at aral ng ating Panginoon. Sabi nga, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa umagang ito. At dahil dito, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay patungkol pa rin sa ang espiritu at ang laman. At tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa kasalanan ng laman. Ito ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na matatagpuan po natin sa Galatians chapter 5 verse 20. Hinihiling ko po na tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Babasahin po natin ang Galatians 5:20. Galatians 5:20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi. Diyos nawa magpala sa kanyang mga salita. Maaari na po kayong maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Ang banal na manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat pong muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo po kami. Nawa, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. I-guide mo kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng wisdom, ng karunungan nagmumula sa iyo upang lubos po naming maunawaan ang aming tatalakayin sa umagang ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay hindi manatiling mapakinggan lamang namin, bagkos ito, Panginoon, ay mai-apply po namin sa aming mga buhay at maibahagi namin sa aming kapwa. Maraming salamat po. Naway ikaw po ang aming maparangalan at mabigyan ng kapurihan. Huwag mo po kaming ipahintulot na kami po ay guluhin ng kaaway. Tulungan mo kami na makapag-focus kami sa iyong salita lamang at sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin po kayo magpakailan pa man. Ito pong aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sabi nga, ang ating binasa sa Galatians 5:20, tatalakayin lang natin yung unang bahagi. Yung unang bahagi, ito ay ang tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lamangka, o yung tinatawag na idolatry and sorcery. Kaya nga habang patuloy nating sinusuri ang mga gawa ng laman na mababasa natin sa Galatians chapter 5 verse 16 o verse 19 to 21, dumating tayo sa mga kasalanan na kailangan nating talakayin at maunawaan natin ang epekto nito sa ating buhay. Mga kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Importante po sa buhay ng bawat mananampalataya na maunawaan natin ang kasalanan ito. Because minsan, kahit tayo ay mananampalataya, minsan unaware tayo na nagagawa natin ang mga bagay na ito. Yung tinatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mamaya, makikita natin, bakit ba nasabi natin na tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan? No? Siguro pag sinabi natin pagsamba sa Diyos-Diyosan, ano yung pumapasok sa isipan natin agad? Di ba? Yung mga dati nating ginagawa. Dati po akong Katoliko. Di ba? So, mamaya makikita natin. Minsan kasi unaware tayo. Kaya nga idalangin natin sa Panginoon, sa Panginoong Diyos, nawa ay makita natin ang kahalagahan nito sa bawat isa sa atin. Maraming Kristiyano kasi ang unaware talaga sa mga kasalanan ito. Kaya dapat nating bigyan ng pansin. Una, ang pagsamba
sa Diyos-Diyosan. Sa English, ito ay tinatawag na idolatry. Ito ay ang tungkol sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan o mga idolo na tinatawag natin. Sa panahon ngayon, maraming mga tao ang sumasamba sa Diyos-Diyosan o sa mga imahe na ginawa ng tao. Noong unang panahon, matagal na yon, ano? Noong unang panahon, hindi nila ito tinatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil noon, the idol simply served two purposes. Number one, to localize the God it represents. And number two, to visualize the God it represents. Ayon sa mga tao noon, marahil hanggang ngayon mga kapatid, hanggang ngayon ganito pa rin yung iniisip. Ito ay simpleng dinisenyo o ginawa upang gawing mas madali ang pagsamba sa Diyos na kinakatawan ng mga imahen. No? Noong ako ay katoliko pa, no? Ito rin yung pananaw ko. Hindi ko naman sinasamba yung mga imahen o yung mga Diyos-Diyosan. At dahil dito, hindi natin maiiwasan that people who do this will wind up worshiping the idol or image itself. Nakikita natin ito sa iba't ibang anyo ng Katolisismo, Buddhism, at sa iba pang mga relihiyon. Sinasabi ng mga leader na hindi naman pagsamba sa Diyos o hindi naman sinasamba yung mga larawan o yung mga inukit na mga imahen. Oh? Kundi ito ay isang larawan lamang at tinatawag nilang icon lamang, parang representative, no? Parang kinakatawan lang para bang hindi kasi natin nakikita ang Diyos. Kasi ako nung Katoliko ako, ganoon yung sinasabi ko, parang nire-represent niya lang yung Diyos. No? Hindi ko naman siya sinasamba. Ang nakatuon talaga sa isip ko yung Diyos talaga mismo, hindi yung imahen. Huh? Mamaya makikita natin kung bakit ito ay kasalanan. Huh? Who can deny that the average worshipers begin to view the image itself as holy and to be revered o dapat igalang? Di ba? Noong ako ay isang Katoliko, marami kaming mga rebulto sa bahay. Takot nga tayong di ba, yung mga, lalo na yung mga matatanda nung araw. Hindi nga natin ito pwedeng sirain o pwedeng ibagsak. Kasi ang sasabihin sa atin, mamalasin ka pag ginawa mo yan. Magagalit sa iyo ang Diyos. Gagabaan ka. Di ba? Yun yung sinasabi noon. Hindi nga natin ito nung Katoliko ako, hindi nga iniingatan talaga ito. Pinupunas-punasan, hinahalik-halikan. Di ba? Kumbaga parang sinasabi na rin natin, unintentionally, wino-worship talaga natin yung idols o yung mga imahe. Delikado po ito. Una, literally delikado kasi, di ba yung mga idols, hinahalik-halikan natin, pinupunasan ng panyo, di ba? Pupunasan ng panyo, tapos ipupunas sa ating mga muka, sa ating katawan. Papaano kung yung humalik doon, merong sakit na maluba, na nakahahawa? Ano mangyayari sa atin? Mahahawa din tayo. Kaya delikado talaga. Hindi lamang yon, napopuot ang Diyos sa gumagawa na yon. Mamaya makikita natin. Kung babasahin natin ng Romans chapter 1 verse 18 to 23, makikita natin ang puot ng Diyos sa mga gumagawa nito. At makikita rin natin doon sa Romans 1:18 to 23, makikita rin natin yung liwanag ng Diyos. Ang pangunahing pagkakamali sa pagsamba sa idolo ay ang pagsamba sa nilikhang bagay. Nilikha lang to ng tao. Yun yung pangunahing kasalanan. Yung pagsamba sa created things rather than the creator of everything. Dapat ang sasambahin natin ang tunay na Diyos, hindi yung ginawa ng tao. Kaya kung tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, o hindi pa natin na isusuko ang mga ito,
ang mga imahe na ating mga iniingatan, tandaan natin mga kapatid, napopuot ang Diyos sa mga gumagawa nito. Basahin ang Romans 1:18 to 23. Nakalagay dyan, napopuot ang Diyos sa mga gumagawa nito. Tandaan natin ang isang karakter ng Diyos. Ang isang karakter ng Diyos, He is a jealous God. Yun ang isang karakter ng Diyos, mapanibuguin. God is a jealous God according to Exodus chapter 20 verse 5. Buksan ninyo ang inyong Biblia. Exodus 20 verse 5. Thou shalt not bow down it thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Sa Tagalog, Magandang Balita Biblia, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisigil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Tingnan nyo yung magiging parusa. Hanggang sa ikatlo at hanggang sa fourth generation, ma-receive. Gusto ba natin yon? Maparusahan yung mga mahal natin sa buhay. Kaya itigil na natin mga kapatid. Isang example ng mali sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Isang example. Malimit ko po itong ine-example kapag ako ay may nakakausap na Katoliko. No? Kaya lang, sa atin, ang mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon, wag naman natin biglain sila. No? Pagka halimbawa pumunta tayo sa isang bahay at nakakita tayo ng mga ribulto, sasabihin agad natin, tanggalin mo yan, masama yan, gagabaan ka. Wag po natin gagawin yon kasi hindi pa nila nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ito. Kailangan munang iparating ang kaligtasan sa kanila. At sa atin, na alam na yung katotohanan, kaya sinasabi po natin ito na mali ito. Ito yung isang example. Kapag may nagtanong sa atin, di ba mayroong mga larawan o kaya mga imahen? Isipin natin, katabi natin yung nanay natin at ang tatay natin. Hawak-hawak natin ang larawan ng ating nanay at tatay at ating hinahalik-halikan, napakabait ng nanay ko at tatay ko, ang babait. Hinahalik-halikan natin. Samantalang katabi natin, anong iisipin ng mga magulang natin? Ano kaya sa tingin ninyo? Bakit mo hinahalikan yung larawan? Nandito ako. Ako ang iyong halikan. Hindi ba alam natin na kasama natin ng Diyos kahit saan tayo pumunta? Hindi na natin kailangan yung mga larawan. Diba? Para yung sinasabi ko nga, isang kumbaga isang parang unrespectful sa magulang natin. Na katabi natin, sinasabi natin ang bait ng nanay ko, hinahalik-halikan ko, pinapunas-punasan ko pa yung picture ng nanay ko. Pero katabi ko yung nanay ko. Bakit hindi na lang dumiretso ko sa nanay ko at halikan ko siya? Ganon din sa ating Panginoon. Kaya kung sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan, napopuot ang Diyos. Because God is a jealous God. Diba? Remember mga kapatid, remember God is a jealous God. Sabi ng Exodus 25. Isa lamang ito sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Subalit mga kapatid, alam ba natin na maraming uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? At ito yung ating susunod na tatalakayin. Napindot ko na pala. Ang pagbibigay ng prioridad sa mga bagay-bagay kaysa sa Diyos. Anong ibig sabihin? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi lamang ang paggalang o pagsamba sa mga imahen o mga idols. Tinukoy ni Pablo ang covetousness. Covetousness ay isang bahagi rin o bilang ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mababasa natin yan sa Ephesians chapter 5 verse 5 at Colossians chapter 3 verse 5. Sabi ang ibig sabihin ng covetousness, isang malakas na pagnanais na magkaroon ng isang bagay, lalo na yung isang bagay na pag-aari ng ibang tao. Sabi nga, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na mababasa natin sa Ephesians chapter 5 verse 5 and Colossians chapter 3 verse 5,
Ang ibig sabihin po noon, any strong desire. Tandaan natin, any strong desire for material things that replaces our desire for God is a form of idolatry. Any strong desire sa mga material na bagay, it replaces our desire for God. Ito ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga ang ating puso, di ba? Anong sabi ng Matthew 6:21? For where your treasure is, there your heart will be also. Kung ano yung laman ng ating puso. Kaya nga, if our treasure is earthly things, o yung mga bagay dito sa mundong ito, ang ating puso ay lumalayo sa Diyos. Sapagkat ayon sa talatang ating binasa sa Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Hindi nating maaaring paglingkuran ang mga material na bagay at ang Diyos sa parehong pagkakataon. Sabi ng Matthew 6:24. Anong sabi ng Matthew 6:24? Buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Matthew 6:24. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kaya't maaari tayong maging idolater o mga sumasamba sa Diyos-Diyosan kapag ginawa nating prioridad sa ating buhay ang mga bagay-bagay kaysa sa Diyos. Ano example? Yung ating trabaho. Di ba? Kaya nga napakaganda nung isang testimony ng ating isang kapatid. Nung kami nagkaroon ng baptism and fellowship some time ago, sinabi niya, nung nawalan siya ng trabaho, sinabi niya, hiniling niya sa Diyos, Lord, humihingi po ako uli ng trabaho. Pero ang hiling ko po sa inyo, nawa, Panginoon, ibigay mo sa akin yung trabaho na meron din akong pagkakataon na ako ay maka-attend sa fellowship sa gawain ng iglesia. Nawa, wala akong pasok ng Sabado at Linggo para ako ay maka-attend ng worship service at sa mga ibang gawain. Kung ano yung nasa puso natin, ipinagkaloob ng Diyos yun. Nawa, ganun din tayo. Kasi kung uunahin natin yes, kailangan natin ng trabaho para sa pangangailangan ng ating pamilya. Pero kung ang puso't isipan natin ay nakatuon lamang doon sa trabaho at nakakalimutan na natin ang Diyos, it's a form of pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga, anything na dinidesire natin na mas mahalaga kaysa sa Diyos, nagiging tawag nito, sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Nagiging idolater tayo. Isang example, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Isang example po, nabasa ko, si Eric Henry Liddell. Kilala nyo Eric Henry Liddell? Nung 1902 hanggang 1932 yata yon o 35. No? Si Eric Henry Liddell, he is a Scottish sprinter, rugby player, and a Christian missionary. Pinanganak siya sa China, doon siya lumaki, at siya ay sportsman. Missionary din siya dahil yung mga magulang niya ay mga missionary sa China. One time, some time ago, hindi ko lang matandaan kung anong year yon, sumali siya sa Olympic. Yung sprinter ang ano yung tawag doon? Track and field ba yon? No? 100-meter dash yung ang sasalihan niya. Pero ang schedule nung paligsahan na yon ay tumama sa linggo. Alam niyo ginawa ni Eric Liddell? Hindi siya tumakbo. Maraming nagalit sa kanya
maraming tumiligsa sa kanya. Bakit? Kasi siya yung kumbaga siya yung representative ng kanyang bansa at siya yung pinakamagaling sa larangan na yon. Hindi siya tumakbo dahil alam niya, inuuna niya ang Diyos kaysa sa kanyang trabaho. Trabaho niya yon na sportsman siya. Inuna niya ang Diyos. Maraming nagalit sa kanya, maraming tumuligsa sa kanya, pero sinalihan niya yung 400-meter dash na na-schedule during weekdays, hindi Sunday. Alam niyo nangyari? Siya po yung naging champion doon sa larangan na yon. Tingnan ninyo, kapag inuna natin ng Diyos, meron siyang gantimpala para sa atin. 100-meter dash lang yung nawala. Pero 400-meter dash, mas malaki kaysa doon sa iniwanan niya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kapag inuna natin ng Diyos, asahan natin, our labor is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 15:58. Hindi mawawalan ng kabuluhan yung ating gagawin para sa Diyos. Ano pa? Una, yung trabaho, maraming bagay. Pangalawa, yung ating bahay. Yung ating bahay. Minsan pala, nagiging idolater tayo, no? Kung inuuna natin yung ating bahay. Ano ibig sabihin? Papunta na tayo ng Sunday, no? Tapos bigla kang naalala. Ito ko, maraming mga, nung umalis kami, ang daming mga, para mga sanggano ng mga tao na nag-iikot-ikot doon sa lugar namin. Baka pagnakawan kami. Huh? Bumalik. Hindi inuna ang pagsimba o hindi inuna ang Diyos, bumalik. Minsan, ginagawa natin yon. Oh? Parang hindi natin pinagtitiwalaan ng Diyos. Kasi pag alis natin ng bahay at nanalangin na tayo, ingatan mo, Panginoon, ang aming mga tirahan. Si Lord na ang bahala doon, wag na nating kunin. Kapag kinuha natin yon, sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Kasi inuuna natin ang ating bahay. Ano pa? Ang ating pamilya. Siyempre, importante naman ang pamilya sa atin, di ba? Pero kapag inuna natin yung pamilya kaysa sa Diyos, nagiging idolater din tayo. Sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Pinapalit natin ang ating pamilya kaysa sa Diyos. Yes, importante yung family. Kasi design ng Panginoon ang family. Pero, sabi nga sa Exodus na binasa natin kanina, ang Diyos ay mapanibughuin. God is a jealous God. Kailangan unahin muna natin ang Diyos. Si Lord na ang bahala sa family natin. No? Ano pa? Mga example lang yon, yung ating mga libangan. Yung katulad kanina, isang libangan din yon, si Eric Liddell. Inuna niya ang Diyos kaya sa kanyang trabaho at libangan. Halimbawa, Sunday, magche-church tayo. Pero meron, nayaya tayo ng ating mga kaibigan, oh, may basketball tayo ron. Ikaw yung inaasahan namin na magpapanalo sa ating team. Eh, hindi, Sunday eh. Hindi, sandali lang naman eh. Ngayon ka lang naman hindi a-attend. Marami pa naman mga Sunday na susunod. Inuna natin yung basketball o kung anumang sports yun. Ang nangyari, natalo sa basketball, natalo pa rin sa Panginoon. Ba? Unahin natin ang Diyos. Minsan unaware tayo, katulad nga nabanggit ko kanina, unaware tayo na nagagawa natin yung mga bagay na ito, na inuuna natin ang mga bagay-bagay kaysa sa Diyos. Hindi natin namamalayan, sumasamba na pala tayo sa Diyos-Diyosan. O inuuna natin ang mga bagay-bagay kaysa sa Diyos. Kaya maging babala ito sa ating lahat. Tandaan natin, sa Romans 1:18-23,
ang Diyos ay napopoot sa mga gumagawa ng pagsamba sa Diyos yan. Kaya kapag nakatagpo tayo ng mga paalala na tulad nito, tandaan natin, sabi ng 1 John 5:21, little children, keep yourselves from idols. Let us not be so presumptuous to believe that we are too modern or sophisticated to need such a warning. Mga kapatid, we might need it more than we realize. O maaari natin kailanganin ang mga ito ng higit pa sa ating nalalaman. Ito ay babala sa bawat isa sa atin. Kaya ito po ay ipinapahayag sa atin upang maging maayos po ang ating buhay. Maging maingat tayo at hindi tayo mahulog sa tukso ng laman. Kaya yung mga tinatalakay natin, last Sunday pa at yung mga nakaraang pang mga Sunday, hanggang sa mga susunod na Sunday, ito ay warning para sa ating lahat. We are born again. Sino yung born again? Taas ang kamay. We are born again. We are Christians and we have identity. Meron tayong identity. Dala-dala po natin ang pangalan ng Panginoon. Dala-dala natin ang ating iglesia, ang Lord's Epistle Baptist Church. We are Lord's Epistle. Amen? We are Lord's Epistle and we belong to Lord's Epistle Baptist Church. And we are the children of God. Sino ang mga anak ng Diyos? Taas ang kamay. Always remember, mga kapatid, Romans 1 verse 18, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Who suppress the truth by their wickedness. Minsan yung mali, pinipilit, o yung baluktot, pinipilit nating ituwid. Sandali lang naman marami pa namang linggo ito, pagkakataon na to, a-attend ako rito. Pinipilit natin yung baluktot, pinipilit nating unatin. Mga kapatid, tandaan natin ang warning ng Panginoon, Romans 1:18, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Tandaan po natin yan, mga kapatid. It is a warning to all of us. Wala pong exempted, kasama po ako doon. Lahat tayo na nakipag-isa sa Panginoong Jesus. The same can be said for warning against the next sin, yung ating susunod na tatalakayin, ang salamangka. Salamangka o witchcraft, sorcery, magic sa Ingles. Tingnan natin, ano ba yung mga impormasyon na kaugnay sa salitang salamangka? Noon ang salamangka, ni-research ko po ng konti, ang salamangka ay ginagamit na gamot to cast spell. Gamot o drugs. Meron tayong mga kasamang pharmacist dito, no? Yung gamot o drugs, ito ay ginagamit sa tatlong paraan noon. Ano yon? Medically, to the use of drugs with no bad meaning at all. Second, the misuse of drugs so as to poison, not to cure. And thirdly, and the practice of sorcery and witchcraft, which often use drugs to cast spell and alter the behavior of others. Sabi nga, ang pagsasagawa ng pangkukulam at mahika o salamangka ay mahigpit na kinukundina ng Biblia. Saan natin matatagpuan? Exodus chapter 22 verse 18. Anong sabi? Ang mga mangkukulam ay dapat patayin. Sa Bagong Tipan, sa Pahayag 21:8. Pahayag 21:8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling,
Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Mag-ingat tayo mga kapatid dahil nagliliyab na apoy at asupre ang kahihidat na ng gumagawa ng kasalanan ito, ang salamangka o pangkukulam. Totoo po mga kapatid ang pangkukulam. Maraming beses natin itong mababasa sa Biblia. And at the same time mga kapatid, ito po ay personal na naranasan ko. Naranasan ko po ang makulam. Nung ako po ay binata pa, magandang lalaki pa noon, hindi, joke lang. Nung ako po ay binata pa, kinulam po ako. Nakaranas po ako ng pangkukulam. Namaga po yung mukha ko, no? Wala namang infection. Walang infection. Di ba, pagka namamaga, may infection na nangyayari. Pero yon wala po. Namaga po ito para akong si Babalo na sobrang taba. Yan po yung nangyari sa akin. At ako po, pagdating ng, katulad ng nangyari noon, pagdating ng 6 hanggang 7 ng umaga, between 6 to 7, hindi po ako makagalaw. Nakahiga lang ako. Pag iginalaw ko kahit daliri lang, sobrang sakit. Ganun po yung naranasan ko na pagkukulam sa akin. Dinala ko ng nanay ko o ng mga magulang ko sa isang albularyo. Siguro po yung edad ko noon, mga 13 years old o 14 years old ako noon. Dinala ko sa isang albularyo at ako ay ginamot. Gumaling po ako. At ginawa po ng isang albularyo na yon, binigyan ako ng pangontra sa kulam. Napakaraming rebulto doon sa kanyang altar. Puro maiitim. Tapos, meron siyang isang baso. Tapos, meron siyang yung kartulina na bilog. Maliit lang, mga ganito. Kasi laki ng piso. Yung piso natin. Tapos, may mga nakasulat, may nakadrawing na mata. Merong diamond na ganyan. Tapos, dinasalan niya. Yun ang pinalunok sa akin. Pati yung tubig na nalagay sa baso, yun ang pinainom. Pangontra po yun sa kulam. Pangontra yun doon sa kapwa niya. Kasi yung albularyo, pwede niya rin gawin yun eh. Magkakasama po sila. Pangontra yun, yun ang nilunok ko, yun ang nangyari po sa akin. At nung ako po ay naging Kristiyano na, nung year 2002, kasama kong nagkasakit si Sister Della, yan po. Sabay kaming nagkasakit noon. Year 2002, ako po ay nagkasakit. Nakakapasok ako sa trabaho, nagtatrabaho ako noon. Pero pagdating ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, parehas yung nangyari sa akin nung ako ay kinulam. Hindi po ako makatayo, dahan-dahan po ako. Yun po yung nangyayari sa akin. Tingnan ninyo 6 to 7 ng gabi, nangyayari sa akin yon. Bakit nangyari sa akin yon? Because God loves us. Mahal tayo ng Diyos. Ako ay isang Kristiyano, may dala-dala akong anting-anting. No? Anting-anting yon kasi pangontra yun sa kulam. Yun po ay isang katunayan na ang isang Kristiyano ay lilinisin ng Panginoon. Because we are already justified. Na-justified tayo, anong sabi ng justification? Justification is a deliverance from the penalty of sin and is a past action for all believers accomplished by Christ at the cross. Na-justified tayo, nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, Panginoong Jesus, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, we are justified. And we are now in the process of sanctification. Ano yung sanctification? Sanctification is the deliverance of the power of sin and is a present and continuous process of believers becoming Christ-like, accomplished by the Holy Spirit's power and presence. Hindi hayaan ng Panginoon na ako ay isang Kristiyano na may dala-dala pa akong tawag nito, yung anting-anting, yung pangontra sa kulam. Ano yung ginawa ng Panginoon? Nagkasakit ako. Na-testimony ko na to. 5 hospital yung pinagdalan sa akin kasama yung RITM. Tandaan natin kung kagaano kadalubhasa yung RITM sa mga diseases. Wala pong nakita sa akin.
Wala pong lumabas na kahit na ano, lahat ng check-up, yung dugo ko halos kinuha na lahat dahil 5 ospital yung pinagdalan sa akin, wala silang makitang sakit. Sabi ko nga kay Pastor Luis, nung last na doon sa Muntinlupa, sa MCM, nung last na ako doon, sabi ko doon sa doktor, uuwi na lang po ako. Sabi ng doktor, hindi, may test pa kaming gagawin sa'yo. Hindi po, ayoko na, masakit na po yung katawan ko, katuturok nyo ng sirens. Sabi niya, kailangan mag-ano ka ng waiver. Sige po, pipirma ako. At nung dumalaw si Pastor Luis Gambuta, sabi niya, Brad, anong gagawin natin? Sabi ko, Pastor, uuwi na po ako. Ang alam ko po, hindi ito physical battle. Hindi po ito medical battle. Ito po ay spiritual battle, alam ko po. Tapos, sige, umuwi ka na. At tapos, pupuntahan kita doon sa inyo. Andyan po si Brother Mar. Tanungin nyo si Brother Mar. Kasi pag naalala ko po ito, ako po ay naluluha talaga. Kasi nakita ko kung gaano yung kapangyarihan ng Panginoon. Kung paano niya ako iniligtas. Iniligtas sa kapahamakan, sa dagat-dagatang apoy, at ganun din sa physical na katawan. Niligtas ako ng Panginoon. Alam niyo, pag uwi ko, pinuntahan ako ni Pastor Luis at ni Brother Matt at si Brother Romel Sigua, kung nakikilala niyo pa si Brother Romel Sigua. No? Kasama po siya doon sa bahay namin. Alam niyo, ginawa lang, nung dumating sila, kahit tanungin niyo si Brother Mar, hindi po, kung uupo po ako sa silya o tatayo man ako sa silya, aabutin po ako ng mga 5 to 10 minutes bago ako makaupo. Dahil sobrang sakit po ang nararamdaman ko. Ganyan po yung ano ko, hahawak ako tapos ganun. Parang sobrang tanda ko na. Hindi talaga ako makakilos. Tatanungin niyo si Brother Marian po yung living witness. Pero after po ng 5 minutes lang kaming nagdasal, 5 minutes lang na nagdasal, meron lang sinabi si Pastor Luis at meron siyang binasa na talata sa Biblia. At nung after nung pagdadasal, para lang ako nagdahilan, tumayo akong bigla, sabi ni Pastor Luis, sige, itadyak mo yung paa mo. Gumaganon po ako noon. Miracle. Kaya nga ako naluluha pagka naaalala ko po ito. Ayan po si Brother Mar, ang aking asawa. Sila po yung makakapagpatotoo kung ano yung nangyari. Kaya tayo, we are in the process of sanctification. Kaya kung meron pa tayong itinatago na anting-anting, kung meron pa tayong mga idol sa bahay natin, this is a warning for all of us. Huwag nyo nang antayin yung naranasan ko na maranasan ninyo, mga kapatid. Kayo pa rin po ang magdedesisyon. Ito lamang po ay isang paalala sa atin. Kaya nga, we are in the process of sanctification. Deliverance from the power of sin, and is a present and continuous process of believers to become Christ-like, accomplished by the Holy Spirit's power and presence. Kaya nga, warning po ito sa ating lahat. Sabi po ng Gawa 19:18-20, o Acts chapter 19, verse 18-20, marami sa mga sumasampalataya ang dumating at nagpahayag ng mga dati nilang gawain. Marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtitipo ng kanilang mga aklat at sinusunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa ganitong kapangyarihang paraan, ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Ayon po sa ating talatang binasa, mga kapatid, makikita natin ang isang kamanghamangang ginawa o halimbawa ng pagsisisi na may kaugnayan sa pagsasanay ng mahika o salamangka. Tingnan natin, mga kapatid, ngayon yung mga halimbawa ng kasalanan ng salamangka. Sabi nga,
Maraming dumaraming bilang ng mga relihiyon na nakabatay sa okultismo o mga kulto na gumagamit ng mga droga sa kanilang relihiyon. Ang libangan o recreational na paggamit ng mga droga ay kabilang din sa kategoryang ito. Tandaan natin mga kapatid, tandaan natin na ang pagbabago ng pag-uugali ng ibang tao sa pamamagitan ng ganitong mga gamot ay isang pangunahing tungkulin ng mahika at pangkukulam, sorcery and witchcraft. Hindi ba sa ibang bansa, mga kapatid, sa ibang bansa, may napapanood tayo, merong mga gamot ngayon na tinitake nila, after matake, sino nakakapanood ng mga zombies? Napanood na natin yun, di ba? Merong mga sa ibang bansa, merong droga. Ewan ko kung meron na sa atin ngayon noon. Kapag na-take nila yung droga na yon, para na silang zombie kung kumilos. Pati yung mga mukha nila parang zombies. It's a form of witchcraft. Gusto niyo maging zombie? Order tayo. Joke lang. Anong pagkakaiba na mayroon ang paggamit ng droga upang baguhin ang kilos ng mga tao at ng ating sarili? This is not to discount the proper medical use of drugs. But just as the Bible condemns drunkenness, which is an altered state brought on by alcohol. Alcohol is a drug. So it would seem to condemn similar use of other drugs. Ako po, nung binata ako, hindi man ako nagsyabo, hindi naman ako ano pa yung mga dati, mga ini-inject na ano. Pero nasubukan ko, alam niyo yung uso sa amin nung panahon namin, yung cough syrup. Sinubukan ko po yun noon. Ano yung nangyayari kapag, di ba kapag tayo ay uminom ng isang gamot, na halimbawa, sinisipon tayo, di ba merong yung drowsiness na tinatawag? Di ba pagka nakapag-take tayo ng gamot, minsan yung mga gamot, pero ngayon yata wala nang ganon. Kapag naka-take tayo, anong nangyayari sa atin? Para tayong, gustong-gusto natin matulog. Di ba? Yun yung epekto ng gamot. At yung alak, yun ang epekto. At yung iba pang mga drugs ngayon, yung shabu. Akala natin noong una na ang paglalasing, tandaan natin, akala natin, ako rin, nung una akala ko, pero nung nabasa ko ito at pinag-aralan, akala ko nung una, yung paglalasing, yung pagte-take ng mga drugs, katulad ng ginawa ko na noon, pero hindi ko na ginagawa ngayon, no? Yung pag-take ng sobrang drugs, akala natin, ito lamang ay tinatawag na bisyo. Ang akala natin, bisyo lang ito. Di ba? Bisyo. Pero sabi ng Biblia, hindi ito bisyo. Hindi lamang ito isang bisyo, bagkos ito ay isang uri ng paglabag sa utos ng Diyos ayon sa Biblia na kanyang salita. Isang kasuklam-suklam at kinapopuotan ng Diyos. At kung hindi natin ito ititigil, mananatili sa atin ang poot ng Diyos dahil ito ay kasuklam-suklam sa kanyang harapan. At ngayon, nalaman na natin ang gawa ng laman o kasalanan o laman o kasalanan ng laman, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lamangka, nasa sa atin po ngayon ang desisyon. Hindi ko po kayo pwedeng pilitin, paaalalahanan lamang po tayo, pero tayo pa rin ang magdedesisyon. Sasambahin ba natin o paglilingkuran ng isang bagay na higit pa kaysa sa Diyos? Uunahin ba natin ang mga material na bagay o mga bagay-bagay kaysa sa Diyos? Ano po ang sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sino ang uunahin natin? The kingdom of God and His righteousness o ang hilig ng laman? The decision is in us, mga kapatid. Sino ang susundin natin? Flesh or the Spirit? Nawa ay napagpala tayong lahat sa ating napakinggan sa umagang ito. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. At sa atin pong pagwawakas,
Sa patuloy nating pag-aaral tungkol sa ang laman at ang espiritu, nakita natin ang kasalanan ng hilig ng laman. Ito yung pangangalo niya, karumihan, kalaswaan na tinalakay natin last Sunday. At ngayon, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, isang pagbabago ng tunay na pagsamba. Pangatlo, sa lamang ka, isang pagbabago ng wastong paggamit ng mga gamot. Kaya nga, ang kakilakilabot o kasuklam-suklam na kapangyarihan ng kasalanan ay magdadala sa atin sa puot ng Diyos. Nasa sa atin po ang desisyon, mga kapatid. Wala pong exempted. At dahil dito, mga kapatid, tayo pong lahat ay pinapaalalahanan na ilaan natin ang ating buhay sa tamang pagsamba sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesucristo. And to abstain from the misuse of anything God has created for good purposes. Wala pong exempted sa mga paalalang ito, mga kapatid, tungkol sa mga uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosa. Sa mga narinig natin, kung isa tayo sa nag-iingat o sumasamba pa rin sa mga imahe o idols, o di kaya ay inuuna natin ang mga bagay-bagay kaysa sa Diyos, o kaya naman ay meron pa tayong itinatagong anting-anting o mga pangontra sa kulam, this is the time, mga kapatid, na isuko na natin ito sa Diyos at ihingi ng tawad. Tayo po ay yumukong lahat, tipikit natin ang ating mga mata. Kung nais mo, kapatid, na isuko at ihingi ng tawad ang taglay mong kasalanang nababanggit, hinihiling ko na itaas mo ang iyong kamay at atin itong ipapanalangin. Mayroon po ba? Huwag po tayong mahiya. Alam ng Diyos kung ano ang mayroon tayo at ang laman ng ating puso. Mayroon po bang nais magtaas ng kamay? Salamat po, purihin ng Diyos. O mayroon po ba dito sa atin na gustong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? You can come forward at ikaw ay ating ipapanalangin. Or mayroon po ba dito sa atin na tinanggap si Jesus at nais niyang sumunod sa tubig ng bautismo o gustong magpabaptize? Please come forward. Forward po tayo at ipapanalangin po natin kung sino po yung gustong magpabautismo. Or mayroon po ba dito na gustong mag-transfer ng kanyang membership sa LEBC, you can come forward as well. At atin po kayong ipapanalangin. Meron po ba? Gustong magpabautismo at gustong mag-transfer ng membership. Salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O amang banal na manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa nahayag po sa aming kalagitnaan. Dalahin ko na, Panginoon, na tulungan mo po kami na kami po ay makasunod sa mga pinag-uutos mo. Ganon din, Lord, salamat po sa mga kapatid na nag-forward po dito. Mga kapatid na gustong magpabautismo at gustong mag-transfer ng kanilang membership sa Lord's Episcopal Baptist Church. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang tumulong sa kanila. Proteksyonan po sila, Panginoon, at i-guide, Panginoon, at lalo pa po silang lumago sa iyong salita, Panginoon, at lumago sa kanilang spiritual na buhay. Lord, tulungan mo kami na mga miyembro ng iglesyang ito, ng Lord's Episcopal Baptist Church, na maipadama po namin sa mga kapatid na nag-forward na ito, ang pagmamahal mo, Panginoon. Kung gaano mo kami minahal, ganun din, Panginoon, ang ipagkakaloob namin sa kanila. Lord, maraming salamat po. Dalahin ko, Panginoon, na nawa ikaw po ang aming naitaas. Ikaw po ang aming napapurihan sa umagang ito. Purihin po kayo magpakailan paman. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at pasalamatan sa mga kapatid na nag-forward sa atin. Sa Diyos po lahat ng papuri. All glory to God Almighty. Maraming salamat po. Good morning po sa ating lahat.
Pagpalain po tayo ng Panginoon. To God all be the glory. Good morning po sa bawat isa. Nais ko pong anyayahan kayong tumayo para po sa pagbasa ng ating salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Gawa 2:44-45. Gawa 2:44-45. At ito po ang sinasabi. At nagsama-sama ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. 45. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilihan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Maaari na po tayong umupo para po sa ating langin. Naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. Sa buong isang linggo, kung mo nga po kami pinagpala, Panginoon. Salamat po sa mga trabaho na pinagpala ng aming upang matugunan, Panginoon, ang pangangailangan namin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat, Panginoon, sa mga pagsubok pagtagumpay. Lord God, dalangin nga po namin, Panginoon, buksan mo po ang aming puso at ang aming mga palad upang kami po ay makabalik sa iyo, Panginoon, ang mga biyaya kung paano mo nga rin po kami pinagpapala. Lord God, inilalapit namin po sa inyo ang aming tithes and offering. Dalangin nga po namin, Panginoon, pagpalain mo po ito upang sa gayon ay magamit po namin, Panginoon, sa ministeryo ng aming iglesia. Lord God, maraming salamat po. Ito po ang among samot dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Habang nililikom po ang ating tithes and offering, inanayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Sabayan niyo po kaming awitin ang ating closing song. Nagpapakumbaba, nagsusumamo.
sinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, banal makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Tunay nga po na kami po ay malaya, na nahandugan kayo sa pamamagitan ng aming awitin at panalangin. Salamat po at nanaig po ang kalooban mo na kayo po ay sabay namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa yung mga salita. Nawa, Lord, tulungan mo po kami na kami po ay malayo o maging hindi kami makagawa ng mga gawaing makamundo. Tulungan mo po kami na kung paano po namin maibahagi ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa aming pastor na ginamit niyo. Nawa, Lord, pamunuan niya ang iglesiang ito na kundi siya po ay maituro sa amin kung ano po yung kalooban niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natanggap. Salamat po at nawa, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na aming nagawa. Sa aming pansamantalang paghiwalay, nawa, Lord, ingatan niyo po kami na makarating sa aming mga tahanan na ligtas at may kagalakan sa aming mga puso. Purihin ka, Panginoon, magpakailanman. Ito po ang aking samot dalangin na may pagpupuri at pasasalamat. Sa dakilang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. The Lord Almighty, be glory both now
Sumayo sa inyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Diyos, maaari na pa kayong maupo at tawagin natin ang ating worship leader para po sa mga announcements. Magandang umaga po sa lahat. Kayo ba'y pinagpala ng umaga ito sa narinig nating magandang balita? Tutungo po tayo sa mga announcement. Welcome to our first time guest, si Alyssa Toriosa. Pwede ba siyang tumayo? Ay, good morning, sis. Si Nicole Bilyesa. Good morning din sa iyo, kapatid. Si Choi Odrada. Sunday worship attendance, adults 83, guests 3, kids 25 at total 111 po. Pupunta po tayo dito sa mga birthdays. Happy birthday kay Samantha Nicole Tige. Asan po siya? Sa taas. Wow. Kay Grace Ashley Lim. As din. At kay Mark Christopher Leve. Awesome. Diyan pala. Happy kay Mr. Brother Froilan and Babes Reyes. Happy anniversary. Kay Mark at Hyacin Levy also. Kay Junior Rizal Pineda sa June 25. At sa next Sunday participants at Sawali po. At operatory reader at prayer si Sister Jenny Sawali. At sa ating closing prayer, si Brother June Duan, yung best friend ko po. At yung Martial, si Brother Resty Demandal. Ay bro. At next Sunday participants sa Asar at Greeters, si Brother Ferdy Petarge at si Brother Joy Santonia. At sa prayer meeting participant presider, si Brother Mar Yadaw. Okay na ba? Okay. Wala na po ba? Ganado pa naman ako eh. Para Sunday School. Okay, 5 minutes break po tayo. Tawag nito, bago tayo mag-Sunday School. At announcement po, next Sunday po, ito po yung every 5th Sunday of the month, either Evangelistic Sunday or Stewardship Sunday ang ginagawa natin. Sa Sunday po, ay ang tatawagin po natin itong Evangelistic Sunday.
Kaya nga po, each one bring one. Magdala po tayo ng ating mga KKK. Ano yon? Kamag-anak, kaibigan, kakilala, kaklase, katrabaho, kachismisan, ano pa? Kamarites. Basta yung mga kakilala nyo, magsama po tayo dahil ito po ang pagkakataon na bahagi tayo ng salita ng Panginoon sa mga kaibigan po natin. Kung meron kayong mga kamag-anak o mga kasama sa bahay na hindi pa o wala pang Kristo sa buhay, it's about time. Isama po natin sila dito. Kahit isa lang po, each one bring one. Pero kung madadala nyo yung buong pamilya ninyo, mas maganda po. Kakilala, kaibigan, kamag-anak, kasama sa trabaho, kaklase, isama po natin dito. Maganda po yung ating tatalakayin next Sunday na ibabahagi sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Wesley Lim. Siya po yung speaker natin next Sunday. So magdala po tayo ng mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak. Okay? Maasahan po ba? Purihin ang Diyos. Tandaan natin, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, our labor is not in vain in the Lord. Okay, break time muna po tayo. 5 minutes break. Salamat po.